Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang pinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay itatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa niyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y papatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating pinasang ebanghelyo ang paglilinis na ginawa ni Jesus sa templo. Sapagkat aniya, ito'y bahay ng kanyang ama. And therefore, bahay din niya dahil siya at ang ama ay iisa. It must then be noted na kahit matagal na inoccupy ito, pinamahalaan ito, dinumihan na rin ito ng mga mamimili, ng mga tagapamahala, pati na ng mga magnanakaw, ito'y nanatiling bahay ng Diyos. Again and therefore, bahay ni Jesus. Kaya nga yung paglilinis na ginawa dito ni Jesus sa templo ay pag-assert ng kapangyarihan niya sa templo, ng pag-aari niya sa templo. Kaya niya ipinagtabuyan ang mga namimili, mga namamalit ng salapi, mga magnanakaw, pati na mga gamit nito. In other words, ay pinapakita at sinasabi dito ni Kristo sa kanila, bahay ko ito at hindi sa inyo. Sa ating unang pagbasa, ganun din po ang ating makikita. Narinig natin ang paglilinis at pag-dedicate ng mga Israelita sa templo. Matapos itong babuyin, dumihan, bastusin ng kanilang mga kaaway sa mahabang panahon, just the same, it still remained God's temple, God's house. Alam ko po na sa matters concerning halimbawa sa lupa, kapag meron kang kasama na kasama, yun ang tawag nila, di ba? Na nag-occupy dyan sa mahabang panahon at nagtrabaho na rin dyan, nagbungkal na rin ng lupang yan, o di ba dumadating yung punto na nagkakaroon na ito ng karapatan sa lupang ito o sa bahagi ng lupa na ito na sa iyo. Nagkakaroon na siya ng karapatan kahit na siya'y kasama mo lang. Well, hindi po ganon sa templo ng Diyos o sa anumang pag-aari ng Diyos. Kaya nga, napagnilayan po natin nung nakaraang linggo, di ba? Tayo mga katiwala lang. Hindi natin ito pag-aari itong lahat ng Diyos. Mag-concentrate tayo sa templo. Ito'y pag-aari ng Diyos. Kaya nga kapag ito'y na-dedicate na, hindi na po pwede itong gamitin sa ibang mga bagay, lalo pat sa mga bagay na kontra sa kalooban ng Diyos. Sa malolos natin, natatandaan ko, mayroong isang parang club, lugar kung saan may mga nagiinupan, happy times. Nagulat ako, kinonvert sa sambahan ng isang sekta. Bagamat nagulat ako, I think pwede naman. Lalo pat kung ide-dedicate na sa Diyos ang lugar na yan bilang bahay dalanginan. Ang mahirap at ang hindi pwede, at ang ibang usapan na ay, pag ang simbahan ay kinonvert sa lugar na inuman, bahay aliwan. Yun ang di maganda. Sapagkat yun ay pag-aari ng Diyos. Actually, lahat naman ay pag-aari ng Diyos. Pero iba ang templo ng Diyos. And this is good news for each and every one of us. Sapagkat tayo, sabi nga ni San Pablo, ay templo ng Diyos. Pag-aari ng Diyos. Kaya hindi tayo po pwedeng angkinin ng sinuman, lalong-lalo na ng demonyo, ng kalaban. Gaano man siya katagal mag-occupy sa atin, pamahalaan man niya tayo, magkasala man tayo ng maraming mga kasalanan, dumihan man niya tayo, tayo'y nananatiling pag-aari ng Diyos at tayo papawiin sa Kanya ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang masamang espiritu sa sinasaniban nito ay napapalayas. Sa pamamagitan ng pag-invoke at pagsabi
ng pangalan ni Jesus, the name above all names. At sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, sapagkat sa diwang ito, sa formulang ito, ay pinapamukha mo dun sa demonyo na nagpoposes sa tao. Hindi mo po pwedeng iposes yan. Hindi mo possession yan. Possession ng Diyos yan. Pag-aari ng Diyos yan. So parang sinasampal mo sa mukha ng demonyo. Sampid ka lang, sumasapi ka lang. Hindi ikaw ang tunay na nagmamay-ari niyan. Kaya nga, at tulad ng sabi ko, ito'y magandang balita para sa lahat sa atin. Because I can serve notice to the devil condemning you, to the devil enslaving you, sa masamang espiritu ng takot, sa mga espiritu ng inggit, ng hinanakit, ng selos, sa masamang espiritu ng kawalang malasakit ng katamaran, sa masamang espiritu ng kamunduhan na umaalipin sa iyo. I can serve the notice na, hoy, bagamat matagal ka nang nag-o-occupy sa taong yan, matagal mo nang pinahirapan ng taong yan, matagal mo nang niloloko ang taong yan ay hindi sa iyo. Yan ay pag-aari ng Diyos at pinurchase, tinubos ng dugo ni Jesus. That is good news. Sapagkat ano man ang gawin sa atin ng demonyo, pwede tayong bawiin ng Diyos. Again, kahit matagal tayong pinahirapan ng demonyo sa sakit, sa masamang attitude, sa bisyo, sa masamang pag-uugali, even if sin seems to be enslaving us, pwede tayong makaligtas. Because not a single day in our life, not a single moment in our life, not even a small part of our body is owned by the devil. It is and will always be owned by God. Ang mahirap lang ay when we permit the devil and his minions to stay in our life. Yun bang kapag may sakit tayo, mas in-entertain natin yung idea na wala nang magandang mangyayari sa atin, na hindi na tayo gagaling. Kapag galit tayo, mas pinipili natin kaysa magpatawad ay nagtatanim tayo ng galit o gumagandi tayo sa nakasakit sa atin. When we choose to be silent rather than speak up against our wrongdoing, when we choose to be stressed, even though we know we are still blessed, when we say yes rather than say no to temptation, pag ganon, binibigyan natin ng foothold ang demonyo. At hindi nga ba't yun ang ayaw na ayaw ni San Pablo na gawin natin sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso 4:27, do not give the devil a chance to work on you. Because the moment you do so, the devil will take advantage of it. Pag binigyan mo siya ng kaliwa mo, kukunin niya pati kanan mo. Pag binigyan mo siya ng opening, he will really go in at mag-stay to the point na mamamahay sa puso natin. Kaya nga, di ba, yung mga nagtitinda naman yan sa templo, yung mga magnanakaw sa templo, yung mga namamahala dyan, hindi naman, nagsimula ng marami yan, unti lang yan, kaunti lang. Dahil walang sumisita, dahil walang nagbabawal, dumami ng dumami. At ganun ang mangyayari kapag binigyan natin ng chance ang demonyo. He will stay. And when he stays, mahirap nang paalisin yan. Kaya dapat, nandyan pa lang, huwag na nating tanggapin. And if ever makapasok sa buhay natin, huwag nating pag-stayin sapagkat aangkinin niya ang buhay natin para lamang sirain. Tapos magtataka tayo kung bakit pasok naman tayo ng pasok sa templo, sa bahay ng Diyos, simbahan. Dasal naman tayo ng dasal. Pero ganun pa rin ang buhay natin. Stress pa rin tayo. Nalulungkot pa rin tayo. May galit pa rin sa puso natin. Buisit pa rin tayo. Wala pa rin direksyon ang buhay natin. Tandaan natin, templo din tayo ng Diyos. So kung paano ang templo ng Diyos, ang simbahan ay dapat malinis, maayos, tahimik, para mas maramdaman natin ang Diyos. Ganun din ang buhay natin. Kung hindi tayo matahimik, kung hindi tayo maayos, kung hindi natin lilinisin ang puso natin, hindi natin talaga mas mararamdaman ang Diyos. Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo, gano'n na lamang ang zeal, ang gana, ang alab na nag-aapoy sa puso ni Jesus upang linisin ang templo, gano'n din ang buhay natin. Ipalinis natin sa Kanya, ipagpasa Diyos natin ang lahat, isurrender natin ang lahat, pati ang mga negatibong bagay sa puso natin upang ang paghahari ng Diyos ay mas maramdaman natin. Ito sana mga kapatid ang ipagdasal natin sa pagdiriwang na ito. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos.
ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Pag-aari Diyos ako. ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos Ililigtas niya ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga ang mata. samo. Panginoon, kami tulungan mo na makapagbagong buhay. At yun ay upang maibalik namin sa iyong mga kamay ang aming buhay. Ang buhay na pinadumihan namin, pina-occupy namin sa kalaban. Sa kalamang nagbigay ng sakit sa amin, nagbigay ng sakit ng ulo, nagbigay ng stress, ng galit, ng inanakit, ng selos, ng kawalang pag-asa, ng pag-aalala, ng takot. Lahat na. Lahat lang yan ay binigay sa akin at kapwa. Hinayaan kong dumihan niya ang puso ko. Panginoon, mula ngayon, ang puso ay lilinisin ko sa tulong mo upang ikaw na sana talaga ang maghari sa buhay ko. Tulungan mo po ako. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamat sa Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, pabalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa ipasa inaasa. Sapagkat mahal ka ng Diyos, gigil na gigil siya. Gustong-gusto niyang linisin ang buhay mo. Gustong-gusto niyang ibalik ang sigla mo, ang pag-asa mo, ang saya mo. Hayaan mo ang Panginoon. Di pa siya ayaw mong ipalinis. Ayaw mong italaga ang sarili mo sa Diyos. Ipalik mo. Kung lalapit kay Jesus, siya ang nagmamayari niya. Siya ang tanging dapat ay may karapatan. Siya ang dapat gumabay diyan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.